Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video is meron kaming introduce sa panibagong product mula kay ASUS. Stay tuned! This is the ASUS ZenBook A14. Siyempre, unang-una, check muna natin what's inside the box. Bali una, check muna natin kung anong meron dito sa small box. So yan, upon checking, nandito yung kanyang 65 watts adapter tapos USB-C to USB-C connector. So check naman natin itong si laptop itself. So unang-una, kung mapapansin natin dun sa box, very minimalist. Tapos wala siyang masyadong nakasulat. Kundi dito sa ASUS ZenBook. Then dito sa upper, nandito yung nakalasulat na tagline niya. Design you can feel. Yun. Kung ma-check din natin yung box, akalain mo na tablet yung laman niya, hindi laptop. Tapos very light. Then, yun. Para ka lang naghahawak talaga ng tablet or yun, sabihin nating libro sa sobrang gaan. So, bale, ito na po si ASUS ZenBook A14. Nung in-unbox ko talaga itong laptop na to, napansin ko na sobrang lightweight niya. So, to be exact, upon checking dun sa website mismo ni ASUS, exactong weight niya is 899 grams. Tapos, nung chine-check ko yung sa kanyang finish mismo nung sa laptop, na-check ko na matte finish yung pagka-build sa kanya. Tapos, upon checking, yun, sobrang compact talaga nung build ng laptop na to. ASUS ZenBook A14 is the world's lightest AI-powered laptop. Bakit? Kasi ang ginamit dito ni ASUS sa chassis ng laptop nila ay ang material na Ceraluminum, making it 30% lighter and 3 times stronger than standard aluminum. Kaya ang laptop na ito ay scratch-proof at shock-proof. Ito pala, merong dalawang kulay siya na variant. Una, yung si Sabriskie Beige at saka si Iceland Gray. So, dito sa available natin, ang available natin is si Iceland Gray. Ito yung ating sa close-up. So, ma-check natin na yon. Dito natin makikita, ma-appreciate yung sa matte finish niya. Yan. Then, dito sa gitna, nakalagay is yung sa pangalan mismo ng sa laptop niya. Sa model, ASUS ZenBook. Check naman natin yung right side niya. Bale, dito sa right side, nandito yung si USB 3.2. Tapos, dito naman sa kabila, sa left side, nandito yung available niya na HDMI na 2.1. Tapos, dalawa na Type-C. Ito ay USB 4.0 na Type-C. Tapos, ito yung 3.5mm jack niya. Ngayon, open naman natin tong si laptop. Yan. So, upon checking, meron siyang 14-inch na 1920 by 1200 IPS level, then 60 Hz refresh rate. In terms ng sa processor, hindi to basta-bastang processor. Ang Snapdragon X ay may 8 cores, 8 threads na may 30 MB cache at kayang umabot up to 2.9 GHz na perfect para sa multitasking, productivity at on-the-go work. Dako naman tayo sa question ng karamihan. May AI din ba itong si Snapdragon? Siyempre, meron. Equip ito ng Qualcomm Hexagon NPU up to 45 TOPS, swak sa mga AI tasks gaya ng voice isolation, background blur, at real-time translation. Ano nga ba ang advantage ni Snapdragon X processor sa ibang processor? Unang-una, highly efficient.
na kaya niyang makapag-offer ng flagship level performance na pwedeng i-compare sa Apple M series processor with less power consumption, meaning less heat, noise fan are minimized, and better battery life. Sinabayan pa ng 16GB DDR5 onboard memory, kaya kahit marami kang naka-open na apps, smooth at lag-free pa rin ang experience. Storage, hindi ka mabibitin. Meron itong 512 PCIe 4.0 SSD, boot up in seconds, file transfers in a flash. Pagdating naman sa graphics, meron itong Qualcomm Adreno GPU, ideal para sa smooth na video playback, light video editing at casual gaming. In terms naman ng sa connectivity, mabilis at stable dahil sa Wi-Fi 6 triple band. Plus, may Bluetooth 5.3 para sa wireless peripherals. In terms ng sa keyboard, meron itong backlit chiclet keyboard na convenient para sa mga madidilim na environment. In terms naman ng sa touchpad, meron itong larger precision touchpad which support smooth navigation at smart gesture. Sa smart gesture, pwede mong i-adjust yung brightness at volume. Ang isang napansin ko pa dito sa laptop na to is meron siyang easy lift hinge na tinatawag ni Asus. Meaning, hindi mo kailangang two-hand yung sa pag-open ng laptop. Kahit single hand, kayang-kaya mo siyang i-open. Na ang advantage pa nun, ang maganda pa rito is hindi umaangat yung si laptop once na i-open mo yung screen niya. In terms ng sa build naman niya, napaka-slim nung design niya, tapos very compact, na dagdag pa doon is yung lightweight niya, na perfect siya para sa mga student or sa ibang mga nagtatrabaho kasi pwedeng-pwede mo siyang dalhin kahit saan. So that's all for today's video. If ever na nagustuhan mo ang video na to, please leave a like, subscribe, and turn on the notification bell para updated ka sa mga susunod natin tech video. Until the next video, peace out!